A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi illa yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, welcome sa ating palatuntunan, ang tuwid na landas, Siratal Mustaqim. At ang inyong pong lingkod, si Brother Abdul Hakim Umalay, ang inyong makakasama sa hapong ito hanggang sa ika-5 ng hapon. So, nasa less than 1 hour ang ating programa, inshallah. Tayo po ay once again, nais nating ipaalam sa ating mga taga-subaybay, sa lahat ng mga nanonood, na tayo po ay alhamdulillah nakabalik na sa live program ng ating programa dito sa Mensahe TV, ang Tuwid na Landas. So, direct, mga ilang episode na ba ito? So, kung hindi ako nagkakamali, yung previous na episode na kung saan hindi natapos ay yung may pamagat na ang kaligtasan sa pananaw ng Islam. Pero alhamdulillah, tayo po ngayon ay merong bagong tatalakayin sa hapon na ito, although hindi siya ganun ka related dun sa topic na kaligtasan sa pananaw ng Islam. Pero sa ating pag-uusapan ngayong hapon, mga kapatid, ay matatalakay pa rin natin ang ilang mga punto at ang ilang mga usapin na may kinalaman sa paglikha. At alhamdulillah, nais nating ipaalam, once again, tayo po ay live na live dito lamang sa studio ng Mensahe TV dito sa Mercy Islamic Foundation. At of course, bago tayo magsimula, kasi baka makalimutan natin, nais nating batiin ang ating batikan at ang one-man stand, ang ating pinakamagiting na editor at direktor, si Direk Brother Ian De Ereo, Allahu Akbar, mashallah. Ang nag-iisang bukod tangi, ang walang kasama. Ayan, mashallah. Yan, si Bro Ian, siya po ang nag-arrange ng lahat ng ating setup dito sa ating studio, mashallah. Kung napapansin nyo, halos every program may nag-upgrade, Allahu Akbar. Nag-upgrade ang ating setup, mashallah. So napakaganda ng ating ng studio, kung tutusin, pang professional, Although itong nasa harap nyo ay hindi professional, pero alhamdulillah, tayo ay nabigyan ng pagkakataon na para makapagbahagi ng kaunting kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. At nais din nating i-shout out, isalam ang ating mga kapatiran sa Dawa Department. Nakakalungkot kasi ilan lang kaming natira. So ako po yung lingkod kasama dyan sa departamento, sa men's section ng Dawa Department. Ang ating mga sister sa baba, sa women's section, sina Ate Yos at saka sina Sister Nurhaya, mashallah. Napakasipag na mga daiya. At mashallah, ang aking partner, si Ustad Ibrahim Dato Manong, Allahu Akbar. Yan ang aking partner, dadalawa na lang kami. Allahu Akbar. So, mashallah, meron tayong greetings agad, direct, sa napakaagang unang hirit ng pagbabalik natin sa ere dito sa live program ng Mensahe TV, mashallah. Maraming nanonood, Nasa 4. Nasa 4. 17. Nasa 17. Mashallah. Allahu Akbar. So ngayon ay ang tatalakayin natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ang 4 na pamamaraan ng paglikha ng dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan. Allahu Akbar. So pag-uusapan natin ito, mga kapatid, sapagkat mahalaga na malaman ng mga ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga hindi pa Muslim, upang ating mabigyang linaw ang tungkol sa mga
pamamaraan o ang paraan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dakilang tagapaglikha kung paano niya nilikha ang sangkatauhan or ang taong mga kapatid. Allahu Akbar. So mashallah, as you can see, nag-pop up sa ating screen ang titulo or ang pamagat ng ating programa sa hapong ito. Once again, ang inyong po lingkod, si Brother Abdul Hakim Umalay. Sa kabubukas lang ng kanilang Facebook, tayo po ay live dito sa himpilan ng Mensahe TV. Dito lamang sa Mercy Islamic Foundation MIF building dito sa Davao City. Allahu Akbar. So ngayon mga kapatid, may 4 na pamamaraan kung saan ang dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha ng tao. Lumikha ng tao. At take note mga kapatid, gusto kong sabihin in advance na meron tayong maliit lang naman na palatuntunan, kasi nais kong ibalik yung pagbibigay po ng libreng load, inshallah. Kaya lang sarado yung ating finance department. So inshallah ako muna ang mag-shoulder, Try natin kung may refund. So inshallah direct subaybayan natin kung sino yung unang makakasagot, bago magtapos ang programa natin ito. So inshallah ang katanungan na aking itatanong ay base sa topiko na ating tatalakayin. At yun nga nang inyong nakikita ngayon sa inyong harapan, ang 4 na pamamaraan ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. So una mga kapatid, lagi nating tatandaan. Una, si Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha ng isang nilalang. Isang nilalang na kung saan nilikha niya sa kanyang sariling mga kamay. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay kumuha ng iba't ibang parte ng lupa sa paraiso. So merong iba't ibang kulay, merong kulay pula, merong kulay itim, merong kulay brown o kung anuman. At kanyang pinagsama-sama ang mga bahaging ito at kanyang nilikha ang unang tao. Sino ito mga kapatid? So hindi po yan ang ating tanong para sa ating load. So mamaya abangan nyo kung sino or kung ano ang ating katanungan na ibibigay inshallah. So ang unang nilikha ng dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala ay alam natin na sa pananaw at paniniwala ng pananampalatayang Islam at maging sa ating mga kababayan na mga hindi Muslim, I am talking about yung mga kababayan natin na mga hindi Muslim, specifically po yung mga Christian o yung mga Ahlul Kitab. Alam natin na pagdating sa bagay na ito, tayo ay nagkakasundo. Alam natin kasi parehas na binanggit ang taong ito bilang isa sa pinakaunang nilikha ng Diyos, pagkatapos ng mga jinn at ng mga anghel at ng iba pang nilikha. So mga kapatid, kapag tayo ay magtanong kung sino ang nilikhang ito, ay parehas na pwedeng sumagot or kayang sagutin ng kahit mga non-Muslim. Alam natin na kapag tinanong natin ito, ay marami ang makakasagot. So nais ko lang sabihin na hindi yun ang tanong na ang premyo ay load. So hindi naman ganun kalakihan ang load na ibibigay natin, Pero inshallah pagtiyagaan nyo na, inshallah baka sakaling mayroong magdagdag ng ating premyo, So, siguro for the start now kasi kakabalik lang natin sa programa natin, dito sa live. Kasi yung mga previous episode natin ay recorded, Kaya hindi natin matutunghayan or hindi natin masusubaybayan kung sino yung nag-watch live. So, isa yun sa mga dahilan kaya hindi ako makakapag-program ng live na patimpalak or paligsahan o konting papremyo. Kasi hindi ko makikita kung sino yung sumasagot.
So, una, ito tandaan natin ha, kasi posibleng dito natin kukunin yung question mamaya na merong premyo na 50 pesos worth of load. Tax-free po yan mga kapatid. Allahu Akbar. So, una mga kapatid, ang unang nilikha, kasi apat na pamamaraan. So, biidnillahi ta'ala, sana ay ipahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na matapos natin ito. So, hindi naman siguro ito kahabaan, no, sapagkat apat laang. So, una, ang nilikha ng dakilang tagapaglikha, si Adan. Kagaya ng aking binanggit, siya ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. No? At binanggit sa banal na Quran, no, na ang unang tao na kung saan ating matutunghayan sa Suratun Nisa sa Quran chapter 4 verse 1 na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bersikulong ito ay very very popular, no? At madalas nating naririnig tuwing khutbah, no? Hindi pwedeng hindi ito mabanggit, no? Kalimitan at kadalasan ito ang mukaddima ng ating mga katib na sila ay nagkukutba, ay madalas natin itong naririnig. So sa Suratun Nisa, binanggit dito sa chapter 4 verse 1, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo mula sa iisang kaluluwa. At ang tinutukoy dito mga kapatid ay si Adan o si Adam alayhis salam. So ito ang isa sa mga patunay na nilikha ang sangkatauhan mula sa iisang kaluluwa, no? So ulitin natin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida." Ito ang patunay. Yun ang unang pamamaraan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sangkatauhan mula sa iisang kaluluwa. Si Adan mga kapatid ay alam natin na walang nanay, walang tatay. So napakadakila kung tutuusin at kung ating iisipin na ang dakilang tagapaglikha, si Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang nilikha ang unang tao sa pinaka-perpektong mahusay na pagkakalikha. No? At mayroong talata sa banal na Quran na sinabi mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Laqad galaqnal insana fi ahsani taqwim." At si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa tao sa pinaka mahusay na pagkakalikha or sa pinaka the best form or the best statue pinaka magandang paglikha, pinaka mahusay na anyo. Bakit? Kasi binanggit dito na isipahiwatig ng talatang ito na ang unang tao ay kung ano ang nakikita natin sa ngayon ay the same ang wangis, no? Merong mata, no? Merong tenga, no? Merong bibig na nakakapagsalita, merong ilong na nakakaamoy, may mga kamay. So halos lahat ng parte ng katawan ay perpekto ang pagkakalikha. At yan ang isa sa dapat, no, mag-contemplate ang tao. No? Mag-contemplate, pag-isipan niya kung gaano kadakila si Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan nilikha niya ang isang tao na nanggaling sa wala at hinipan niya, no? No, I mean galing sa, alam natin na galing sa isang galing sa luwad na hinulma mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ay kanya mismong binugahan o hiningahan ng hininga at nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ng kapahintulutan at kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun kadakila ang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung unang pamamaraan. Lagi nating tatandaan at isaisip
Kasi maaring magamit natin ang mga ganitong argumento kapag tayo ay nagbibigay ng da'wa. Or magagamit natin ito sa ating pagdadaawa sa mga hindi pa Muslim. At doon sa mga taong hindi pa nila batid at hindi nila alam etong pamamaraan ng dakilang tagapaglikha. No? So yun yung una. Lumikha si Allah subhanahu wa ta'ala ng tao na galing sa luwad, hinulma, pinorma niya sa kanyang sariling mga kamay at binugahan niya ng hininga at naging tao. At ito ay si Adan, sumakanya nawa ang kapayapaan. So galing sa putik or lupa or luwad, hinulma, no? Binugahan, binigyan ng hininga, and then nabuhay at naging tao, ang pinakaunang tao na si Adam alayhi salam. So walang nanay, walang tatay, no? Walang magulang, no? Subhanallah. So nararapat lamang na purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga si Allah subhanahu wa ta'ala ay tinawag na ahsanul khaliqin. Pinakamahusay sa lahat ng mga manlilikha. No? So pangalawa mga kapatid na pamamaraan ng paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tao ay ang sumunod ay yung kapareha ni Adam alayhi salam. Itutuloy lang natin yung talata, no? Babasahin na natin yung karugtong ng verse 1 sa Suratun Nisa na kung saan sinabi, no? Balikan natin yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. At ang karugtong nun, at mula sa kanya or mula kay Adan ay nilikha ang kanyang kapareha, ang kanyang asawa, at walang iba ito ay alam nating lahat, no? Kahit mga Christian ay kaya nilang sagutin ang tanong na ito. Sino ito? Galing kay Adan, walang nanay pero nanggaling sa isang lalaki. Hinugot mula sa tadyang, at ito ay walang iba kundi ang kanyang kapareha, ang kanyang asawa na si Eva or si Hawa sa Arabic, mga kapatid. So tingnan niyo mga kapatid yung paraan kung paano lumikha si Allah subhanahu wa ta'ala. Una, walang nanay, walang tatay, at siya ay lumikha ng isang tao. Pangalawa, si Eva. Nagmula sa isang lalaki pero walang pinagmula na babae. Ang kanyang kapareha, yun ay si Hawa o si Eva. Allahu Akbar. Ang sumunod mga kapatid, no? Meron pang isang talata na kung saan binanggit, no? Bukod sa Suratun Nisa ay matutunghayan din natin sa Quran, sa Surah Az-Zumar, Quran chapter 39 verse 6. So tandaan niyo yung mga reference natin, no? Baka posibleng dito manggaling yung katanungan mamaya na kung saan tayo ay magbibigay ng maliit lang naman na papremyo, no? Yung mga worth 50,000 50 pesos na load no, para sa mananalo. No, paunahan na lang siguro, no, inshallah. Okay. Sabi sa ibang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalakakum min nafsin wahida. Yun, si Adam alayhis salam pa rin tinutukoy dito. Tumma ja'ala minha zawjaha. At mula kay Adan pagkaraan kanyang ginawa, mula sa kanya ang kanyang asawa na si Eva. So yun yung pangalawang patunay natin na galing kay Adan, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala si Eva. So nanggaling sa lalaki at walang pinagmula na babae. So yun mga kapatid, ang pangatlong pamamaraan, bago natin tatalakayin itong pangatlo na uri or paraan ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan o sa mga tao, ay sa tingin ko medyo dumadami na rito ang mga nagpapabate, no? So mashallah. So unahin natin, no? Direct, marami tayong nanonood, no? Alhamdulillah, kahit pa paano may nanonood, mashallah. So kahit walang manood, tuloy ang programa natin. So galing kay Abu al-Rashid Ibn Efren, no? Assalamualaikum Ustad.
Inshallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hindi po tayo ustad. Mas mainam, brother na lang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. So galing kay Jeric Pumida, Assalamualaikum. No? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. At galing kay Nur Fatima, Assalamualaikum, watching from Hong Kong with Puspila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ayun, merong nagtatanong kung saan po ba ako makakahingi ng libreng Quran. Ayan, siguro nasagot na ng ating director, no, kung saan siya pwedeng humingi. Ayan. Kahit di po ako manalo ng load, sabi ni Jeric Pumeda, kahit di po ako manalo ng load, magkaroon lang po ako ng banal na Quran na Tagalog po, daig ko pa ang nanalo sa loto. Allahu Akbar. Mashallah. Alhamdulillah. So mashallah, inshallah, kung talagang gusto mong magkaroon ng Quran, brother, pwede mo akong i-message, no, i-PM mo ako para mapag-usapan natin kung paano natin maipapadala sa iyo kasi nasa Maynila ka pala at kami nandito sa Davao City, so medyo may kalayuan, no? So anyway, inshallah, mag-message ka lang sa akin ng sa inbox at inshallah gawa natin ng paraan, no? Biidnillah. At syempre ang ating kapatid na si Araji Antao, mashallah, si Boy Panda. Sabi niya, Assalamualaikum Ustad. So once again, hindi tayo Ustad. So galing kay Aren Natividad de Ereo. Mashallah, parang familiar to ha. Sino kaya ito? Direk. Parang ano to? Parang may kinalaman sa buhay mo. Sabi niya, Assalamualaikum, pa-shout out po sa mga taga Bakaka. Yan, Bakaka, Davao City. Hindi po Davao del Sur. So marami tayong mga kapatid na nagwa-watch live, no? Kahit sila ay hindi nagko-comment, no? Alam natin na sila ay nanonood. Diyan na si Mariam Tamparong, mashallah, ang aking may bahay. Assalamualaikum sa inyo dyan, ang aking anak. Nanonood din si Tiffany J. Lumalay, mashallah. At si Sahara B. Injilani, sabi niya, Assalamualaikum, no? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, alhamdulillah. At galing sa ating isa sa ating mga kasamahan, no? Sa Mensahe TV na si Brother Jalil Rasul, no? Siya ay nanonood. At galing kay Abdul Aziz Loyola, si Brother Abdul Aziz ay nanonood din, mashallah. Sabi ni Sam Nisam, mashallah. So sabi ni Jeric Pumeda, inshallah after po ng live, mag-PPM po ako, Sheikh. Inshallah. Hopefully ay mapadalang ka namin ng Quran, no? Inshallah. At idnillah ta'ala. So ngayon mga kapatid, itutuloy natin ang ating topiko, no? Na kung saan ang pamamaraan ng paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. So natalakay na natin yun, dalawa. Kabubukas pa lamang ng kanilang mga Facebook. Live na live po tayo ngayon dito sa Mensahe TV. Ating palatuntunan na ang tuwid na landas sa Sirat al-Mustaqim. Ako po inyong lingkod, si Brother Abdul Hakim Umalay. So yung pangatlong pamamaraan na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha ng tao, ay ito naman ang kabaliktaran ni Eva. Sino ito? No? Nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na nanggaling sa isang babae, mayroong nanay. Pero ang kakaiba naman ito ay walang tatay. No, sino ito? No? Hindi po yan ang tanong para sa load. Allahu Akbar. So sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Imran, sa Quran chapter 3 verse 45, na kung saan kanyang sinabi, idqalatil malaikatu ya Maryamu, innallaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu al-Masihu Isa ibnu Maryama wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarribin. No? Sa pinakamalapit na salin at banggitin ng sabihin ng mga anghel, O Maria, sinabi ng mga malaikat ng anghel, kay Maria, katotohanan
ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay sa iyo ng magandang balita, ng isang salita na mula sa Kanya, na ang Kanyang pangalan o siya ay tatawaging Mesiyas, si Jesus ang anak ni Maria. Al-Masiho Isa ibnu Maryama, at siya ay pinarangalan sa mundong ito at sa kabilang buhay. At siya ay mabibilang sa mga malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung pagmamasdan yung mga kapatid at kung uunawain nating mabuti, etong talatang ito ay inilalagay sa tamang kalagyan or estado si Jesus na anak ni Maria. Bilang mga Muslim, natalakay na natin ang issue at ang topiko na ito na may kinalaman kay Jesus. No? Si Jesus sa pananaw ng pananampalatayang Islam. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 2 beses na natin natalakay itong topic na ito mga kapatid. No? So, I think kung nanood kayo ng mga previous episode, ay marami tayong ibinigay na mga patunay na si Jesus sa pananampalatayang Islam, lahat kami mga Muslim ay nagkakasundo at nagkakaisa na si Jesus ay hindi hihigit pa sa isang propeta lamang. Sa paniniwala ng mga Muslim, lahat kami ay nagkakaisa na si Jesus ay isang tao lamang at isa sa mga dakilang propeta na ipinadala ng Diyos, ipinadala ng tagapaglikha na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala sa bayan ni Israel or sa Bani Israel. At etong talata na ito ang nagbibigay linaw sa posisyon ni Jesus. No? Kasi binanggit sa hulihan ng aya sa 345, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarribin. No? At siya ay pinarangalan sa mundong ito at sa kabilang buhay. At siya ay nabibilang or mapapabilang doon sa mga malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. In contrast naman sa paniniwala ng ating mga kababayan na mga Kristiyano, sila ay naniniwala na si Jesus ay nasa kanan ng Ama. No? So parang magkatabi, parang gano'n, nakaupo. So dito sa Quran, itinatama. Bakit? Dahil maraming mga pious person, maraming mga propeta ang mga nauna pa kay Jesus na kung tutuusin, sila ay kabilang sa mga malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. O yung tinatawag na mga awliya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi ginagamit sa Islam o sa Quran ang terminong umupo sa kanan. Hindi ganun ang pagkaka-describe kay Isa ibn Maryam alayhis salam. Kundi sinabi, wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarribin. No? Siya ay pinarangalan dito sa mundong ito at sa kabilang buhay. At siya ay nabibilang o siya ay mabibilang sa mga malalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So binanggit dito na isang balita, isang magandang balita. Sabi ng mga malaikat kay Maryam o kay Maria, no? Sabi ng mga anghel, o Maria, katotohanan ng Allah ay nagbibigay sa iyo ng isang magandang balita, isang salita. No? Isang salita, bikalimatin minhu, isang salita mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang itatawag sa magiging anak niya ay Al-Masiho Isa. Jesus, ang Mesiyas, no? Anak ni Maria. Al-Masiho Isa ibnu Maryama. So, kung ating uunawain mga kapatid, alam natin na sa ibang talata ay binanggit na si Jesus ay ipinanganak ni Maria na walang lalaking gumalaw sa kanya. Yes, tama po ang inyong narinig. Sa pananampalatayang Islam ay pinaniniwalaan namin, tinatanggap namin ang miraculous birth ni Jesus na anak ni Maria. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Napakalinaw ng turo ng Islam. Siya ay pinanganak sa mahimalang pamamaraan nang walang lalaking gumalaw kay Maria. So yung paniniwala ng mga kababayan nating Kristiyano ay halos similar, parehas. No? Although maraming pagkakaiba sa ibang aspeto, maaring sa pagkaka-describe, sa pagkakaintindi or pagkakaunawa, maaring may pagkakaiba. Pero yung ganitong paniniwala ay nagkakasundo po ang mga
iilan sa atin. No? Tayo mga Muslim at ang paniniwala ng ating mga kababayan na mga Kristiyano ay halos napakalapit. No? Maraming pagkakaparehas, similarity. No? Parehas tayo naniniwala na si Jesus ay pinanganak ni Maria nang walang lalaking namagitan. No? Walang lalaking gumalaw kay Maria. At si Maria ay nagbuntis, nagdalang tao sa pamamagitan ng kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, unang kapahintulutan ng Diyos. At binanggit pa sa ibang talata na kung saan mas pinagtibay ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala kung paano siya lumikha sa ganitong pamamaraan na napakadakila. No? No? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna madalla Isa indallahi kamadali Adama kalakahu min turabin tumakala lahu kun fayakun. No? Sabi sa pinakamalapit na salin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang kahalintulad ni Jesus sa pagkalikha sa kanya ng Allah ay tulad ni Adan. Siya ay kanyang nilikha mula sa alabok. Pagkaraan ng Allah ay nagsabi sa kanya, maging kala lahu kun fayakun. At kanyang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging at nangyari nga. Allahu Akbar. So napakaganda ng sistema ng pamamaraan ng paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So review natin mga kapatid. Ang unang tao, unang pamamaraan ay nanggaling sa iisang kaluluwa. No? Isang kaluluwa. At yun ay walang iba kundi si Adam alayhi salam. Nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala galing sa alabok, galing sa putik, or luwad, hinulma. No? Hinulma ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sariling mga kamay, binugahan ng hininga or espiritu, at nagkaroon ng buhay sa kanyang kapahintulutan. Napakadakila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. No? Yun yung una. No? Review lang natin para sa mga kabubukas lang ng kanilang Facebook. Yun yung unang pamamaraan. Walang nanay, walang tatay, totally. Allahu Akbar. Walang pinanggalingan na magulang. Pero siya ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya nga ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay kapuri-puri. No? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nararapat lamang na purihin sapagkat siya ay ahsanul khaliqin. Siya ang pinakamahusay sa lahat ng mga manlilikha. Allahu Akbar. So yung pangalawa ay sumunod, no? Yung binasa natin kanina sa Suratun Nisa, sa Quran chapter 4 verse 1, yung karugtong ng aya na ya ayuhan nas, ittaqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. At galing sa kanya ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaparehas ni Adan, at yun ay walang iba kundi si Hawa or si Eva, nanggaling sa isang lalaki na walang pinagmula naman na babae. Allahu Akbar. So nakita niyo yung proseso, yung progress ng paglikha. So ang pangatlo, itong binanggit natin, no? Si Jesus, na siyang kabaliktaran naman ni Eva. No? Nanggaling sa isang babae nang wala namang lalaki. Walang gumalaw kay Maria. No? Sabi nga ng ating mga kababayan na mga Kristiyano ay Birhen Maria. No? Virgin Mary. No? Ipinanganak siya ng isang birhen. Bakit? Kasi wala pong gumalaw sa kanya at wala pong sumiping sa kanya na isang lalaki para para siya ay magdalang tao. No? Alam natin yung normal na proseso na kapag ang lalaki at babae ay nagsiping, ay magkakaroon sila ng supling. No? Allahu Akbar. Yun yung pangatlong mga kapatid. So lagi nating tatandaan na baka sakaling doon kunin ang question natin mamaya. No? Biidnillahi ta'ala, insyaAllah. So yun ang pangatlong pamamaraan. Ang ikaapat mga kapatid, na pamamaraan ng paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay basahin natin yung sinabi na kung saan binanggit sa aya, no? Ito ay
Madalas din itong naririnig natin, no? Sa Suratul Hujurat, Quran chapter 49, verse 13. So sinabi dito na, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unta, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arrifu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. So sinabi dito sa pinakamalapit na salin, o sangkatauhan, kayo ay aming nilikha mula sa lalaki at babae. At kayo ay aming ginawang mga pamayanan at mga tribo upang kayo ay mga kakakilala. Katotohanan ng pinakamarangal sa inyo sa paningin ng Allah ay ang may tunay o may taglay na takot sa Kanya. Katotohanan ng Allah ay maalam ang lubos na nakababatid. Sa Suratul Hujurat, Quran chapter 49 verse 13. So binanggit dito mga kapatid na sangkatauhan ina-address sa mga tao, sa atin. Kayo ay aming nilikha mula sa lalaki at babae. So eto na ngayon ang resulta ng normal na proseso mga kapatid. Na kung saan merong nanay, merong tatay, merong dalawang involved na dalawang magkaibang kasarian na nagsama, nagsiping at nagkaroon ng supling. Ito ang ikaapat na pamamaraan ng paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. Merong lalaki at merong babae na involved, no? At mula sa isang lalaki at isang babae, yung karugtong naman ng aya sa Suratun Nisa, no? Wa khalaqa mina zawjaha wa batha minhuma rijalan katirang wa nisaa. At mula sa kanilang dalawa, kay Adan at Eva, aming nilikha ang napakaraming kababaihan at napakaraming kalalakihan. So the same na binanggit dito sa aya na ito na inna khalaqnakum min dhakarin wa unta. At kayo ay aming nilikha mula sa lalaki at babae at kayo ay aming ginawang mga pamayanan, no? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arrifu. At kayo ay aming nilikha at ginawang mga pamayanan at mga tribo, no? So pangmaramihan na ito upang kayo ay mga kakakilala sa isa't isa. Allahu Akbar. So napakaganda ng ipinapakita ng mga aya na ito mga kapatid para mabigyan ng linaw yung pamamaraan ng paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dito natin masasabi mga kapatid, kapag pinag-isipan natin, no? Kung gagamit tayo ng tamang pag-iisip at ilalagay natin sa kanyang tamang kalalagyan, gagamit tayo ng wisdom, ng hikmah, ay maiintindihan natin at mauunawaan natin para sa ating sarili na si Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay kung tutuusin, no? Kung tutuusin, walang rason para siya ay gawing higit or ilalagay sa estado ng ating mga kababayan na mga Kristiyano sa hindi niya karapat-dapat kalagyan. Binanggit natin kanina na si Jesus ay sa pananampalatayang Islam ay isa lamang sugo at propeta. Isang tao, isang normal na tao. Ipinanganak ni Maria, bagamat siya ay walang tatay, ipinanganak sa mahimalang pamamaraan, pero kung iisipin mo, meron pang mas higit sa kanya. Sino yun? Yung unang tao. Walang nanay, walang tatay. So hindi ba kung tutuusin, mas dakila ang paraan ng pagkakalikha kay Adan? Kung ikukumpara sa pagkakalikha kay Jesus? No? Na bagamat binanggit sa ibang talata na ang pagkakalikha kay Jesus ay katulad ng pagkakalikha kay Adan. Kinukumpara ni Allah subhanahu wa ta'ala, binibigyan niya ng paghahambing upang ang tao ay gumamit ng ating pag-iisip. Gamitin natin ang ating pag-iisip. Paano nangyari na ang isang tao, ang isang propeta ay inilagay ng ating mga kababayan sa napakataas na lumabis sila sa pagpuri, no? Hanggang sa naging anak ng Diyos, hanggang sa naging Diyos na mismo, no? Allahu Akbar, subhanallah. Napaka layo ng kanilang napuntahan, no? Kung tutuusin,
Etong apat na pamamaraan ng paglikha ng tao ni Allah subhanahu wa ta'ala ay itinatama. Kapag atin itong tatanggapin at uunawain, itatama nito ang maling pangunawa, maling paniniwala ng ating mga kababayan. Bakit? Nilinaw dito na sa pamamaraang ito, dapat nating sambahin kung sino yung lumikha. Etong apat na pamamaraan ng paglikha. Una, nanggaling sa putik, nanggaling sa luwad. Walang nanay, walang tatay, binugahan ng hininga, nagkaroon ng buhay. Pangalawa, galing sa kanyang tadyang, galing sa lalaki ng walang nanay, yun ay si Eva. Ang pangatlo, si Jesus, kabaliktaran ni Eva. Nanggaling sa babae, nang walang gumalaw na lalaki. Hindi ba't napakadakila ng pamamaraan na ito? At kung ating susuriin at pag-iisipan, napakadakila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat siya lamang ang ating sambahin, mga kapatid. At huwag tayong sumapa doon sa kanyang mga nilikha. Bakit? Kapag tinanggap ito ng may matinong pag-iisip na naghahanap ng katotohanan, maiintindihan niya na si Jesus ay isa ring nilikha ng dakilang Diyos, ng dakilang tagapaglikha na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pang-apat na ating binanggit ay ang tayo. Tayong mga tao na normal na ipinanganak na mayroong mga magulang, may nanay, may tatay. No? Nakita niyo kung paano binanggit sa aya. Etong aya pa lang ng Suratun Nisa, no? Sa Quran chapter 4 verse 1 ay sapat na itong patunay, no? Sa mga naghahanap ng katotohanan. No? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ulitin na natin sa huling pagkakataon, Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Wa khalaqa minaz zawjaha wa badda minhuma rijalan katiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tas'aluna bihi wal arham. Kana alaykum raqiba. Allahu akbar. So mga kapatid, especially sa mga, kung meron man tayong nanonood ng mga bayan ng mga hindi Muslim o sa ating mga kapatid, i-share nyo ito sa inyong mga kakilala nang sa ganun mabigyan sila ng linaw. At gamitin natin itong mga punto de vista at mga argumento na ating narinig sa hapong ito, nawa ay makapulo tayo ng aral para maibahagi natin at maiparating natin sa kanila ang katotohanan ito. Allahu Akbar. So mga kapatid, ang tanong, ito, no, para sa mga ating mga nag-watch live, no, kung sino man ang makakasagot ng tanong na ito, saan sa ibang parte ng aya o sa Quran na binanggit yung kahalintulad ng aya na wa khalaqa minha zawjaha. Bukod sa Suratun Nisa, saan pang bahagi ng Quran na binanggit na nilikha mula kay Adan ang kanyang kapareha na si Eva? No? Yung kahalintulad ng aya na ito, wa khalaqa minha zawjaha. So, binanggit natin yung unang dalil, no? Suratun Nisa, Quran chapter 4, verse 1. So may binanggit pa kung isang chapter sa Quran na kahalintulad ng aya na aking binanggit. Hindi siya exact na word for word, pero parehas yung mensahe. Wa khalaqa minha zawjaha. Saan mababasa sa Quran itong aya na ito na ang ibig sabihin o ang pinapatungkol sa aya na ito ay walang iba kundi si Eva, ang kapareha ni Adan o ni Adam alayhi salam. Merong isang aya na binanggit natin kanina sa pangalawang pamamaraan ng paglikha. Di ba? Una si Adan. So ang ginamit kong aya kay Adan bilang dalil ay ang Suratun Nisa, Quran chapter 4 verse 1. Dumating tayo kay Eva, the same verse ang ginamit kong dalil bukod sa isa kong idinagdag. So kung kayo ay nanood ay hindi kayo mahihirapan na ito ay sagutin. At kung kayo ay nakinig sa ating programa ay walang dahilan para hindi nyo ito masagot. So mga kapatid, nais nating alhamdulillah pasalamatan, no? Ulitin natin na nais nating batiin ang ating batikan at ang ating one-man stand na direktor na si Brother Ian Dereo, mashallah. Jazakallah khair sa'yo, Direk, sa napakagandang setup na ating studio
no, nais nating batiin ang ating mga kasamahan dito sa Mercy Islamic Foundation, sa ating mga kasamahan sa Dawa, Men's at Women's Department, hindi na natin isa-isahin, no, sa pamunuan ng Mercy Islamic Foundation, sa lahat ng ating mga masyaik, sa Admin Department, no, sa Finance Department, na medyo malapit na ang katapusan. Allahu Akbar. So alhamdulillah mga kapatid, sa tingin ko ay naiparating ko na ng kumpleto yung mga nais kong gustong sabihin, kalakip na mga patunay, at nawa ay kahit papano ay nadagdagan ng kaunti ang ating impormasyon o ang ating kaalaman patungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya. Kaya sa tingin ko mga kapatid ay sakto lang din yung oras natin, no? In less than 1 hour. So direct, sa tingin ko ay magsa-sign off na ako, no? At maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay. At hanggang dito na lang bago magtapos ang ating programa, lagi nating binabanggit ang aya na ito na fattaqullaha mastata'tum. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng ating kakayahan. So hanggang dito na lang po. Once again, maraming salamat sa mga nanonood dito sa ating programa Siratal Mustaqim, ang tuwid na landas. Ang inyo pong lingkod, Brother Abdul Hakim Umalay, ay pansamantala magpapaalam. Hanggang dito na lang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.